helicopter sa paligid ng Ronald Reagan Washington National Airport upang matiyak ang kaligtasan ng himpapawid. Ang Transportation Secretary Sian Duffy kahapon na-recover na ng mga otoridad ang flight data recorders o black boxes mula sa naturang passenger plane at inaasahang makapaglalabas na ng paunang ulat hinggil sa insidente sa loob ng 30 araw. Humihingi na ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga private unit owner at investors sa Camp John Hay na kinakaharap nitong closure order. Nais rin nila ng dialogue sa Basis Conversion and Development Authority. Ang balitang Grace Doctorero. Isa sa mga unit owner sa Camp John Hay, Baguio City na nakaranas ng harassment ng isinti ang notice to vacate ng mga sheriff kasama ang mga kawani ng Basis Conversion Development Authority o BCDA sa Camp John Hay noong January 7, 2025. Para sa kanya, hindi makatao ang kanilang naranasan. Walang umanong maayos na abiso at koordinasyon sa kanila ang ginawang pagpapatupad ng rate of execution na inisyu ng korte. Lumabas kami ng husband ko to meet the lawyer, and then pagbalik namin, nakita namin yung doors ng mga unit, private units na may mga stickers na do not open, punishable by law. Others, kumbaga yung door, naka-seal siyang gano'n. So once na in-open mo, mapupunin yung sticker. So gano'n. Yung unit na pinag-istayan ko, yung baby ko, and then nangyari na. Na-stop a case. Dahil talagang niloko kami. And we will definitely attach 1.4 na naman. But in the immediate term right now, we are asked to vacate. So what remedy is available to us? If it's the sheriff that is asking us, to leave the units, can you help us with the sheriff, sir? Ask an extension from the sheriff, sir. I'm not sure you are powerless to do that. Or I don't think, I'm sorry, you're powerless to do that. But on February 6, wala nang titirhan yung ibang tao dito, sir. Higit sa 6 na pribadong unit owner ng The Forest Lodge, The Manor, Forest Estates, Country Homes, Golf Estates at Forest Cabin sa Camp John Hay ang humihingi na ng intervention kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sulat na ipinadala nila kay PBBM, hiling nila na payagan silang manatili sa kanilang mga unit habang ipinaglalaban pa nila sa korte ang issue. Nais rin nila na magkaroon ng dialogue sa Basis Conversion and Development Authority. Muli namang piniyak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tutulungan ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong stakeholders hanggang maayos ang problema. We're here to support yung ating mga unit owners. Kasi nakikita naman namin na may karapatan sila. They bought the property in good faith, nagbabayad naman sila. Tapos pag nagkakaroon naman sila ng renovation, nagbabayad din sila sa GHMC. Kaya constructively, ibig sabihin, ina-acknowledge sila ng GHMC even after the 2015 ruling. Nagsimulang paalisin ang mga unit owners sa nasabing lugar noong January 6, 2025 matapos na gawing final at executory ang desisyon ng Supreme Court noong October 2024. Ito yung pagpapawalang visa sa 25 years lease agreement ng Camp John Hay Development Corporation sa BCDA. Ang BCDA ay hindi pa naglalabas ng formal na tugon sa sulat ng mga may-ari ng unit, ngunit dati nang sinabi nito na anumang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga unit ng tirahan ay dapat idirekta sa CGH DevCo. Grace Doctorero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa 20 residente sa Barangay Gunting sa bayan ng Barili sa South Cebu ang nagkasakit ng typhoid fever. Ayon sa punong barangay na si Crisiolo Superales Jr., nakaranas sa mga residente ng mataas na lagnat, pagsusuka, pagtatae at pananakit.